name is Abe Orobia. I grew up as an artist, coming from a family of painters. I am related to Juan Luna. Since related ako kay Luna, ang inisip nila, magaling ka dahil apo ka ni Luna. Maling-mali yung perception na gano'n eh. Kasi it doesn't mean tatay mo artista, magulang mo artista, mahusay ka na. Hindi dapat kang gampanan sa mundo, may dapat kang pakita, patunayan yung sarili mo sa art scene. Yung struggle doon is, paano ka humusay, paano mo lagpasan yung ginawa ng mga nauna pa sa'yo. Hindi yun yabang, hindi yun pagiging makasarili. Kung tatanungin nyo, kaya yung greatest respect na nabibigay ko kay Lolo o sa magulang ko. Kasi kung susundin ko lang yung footsteps nila, that is given. Lalagpasan ko yung nagawa nila, doon ako magiging proud sa sarili ko kasi yun yung respeto, highest esteem na maibibigay ko sa kanila. I am teaching in the College of St. Benil, School of Design and the Arts. I'm teaching design subjects, drawing subjects, history classes, everything related to art. Growing up, paint ako ng tiger mural. It was a 4 feet by 8 feet pastel mural. Yung una nun na ginawa ko, collection ng Unified Group of Companies. So marami nag-question nun. So gawa ko daw ba at 10 years old? Kasi isip nila, hindi yan totoo. Baka pinapagawa lang sa tatay o baka pinapagawa lang sa mga ibang kakilalang artist. I was able to prove them wrong. A few months after selling that work, gumawa ko ng panibagong mural ng tiger naman, pastel. 4 feet by 8 feet, that's the second series. In front of many people, I was able to prove myself na kahit bata, kaya magpinta, basta dedicated ka lang. Napakahirap naging artist, lalo na sa Pilipinas, kasi ang daming hindi nakakalubos unawa. Ano yung art? More so, ang nakikita nila, yung art ng painting is decorative. Or an artifice na parang isabit lang sa wall. Whereas yung artist is nag-iisip at gumagamit ng utak. Gumagamit siya ng konsepto. It's not just technical dexterity. As early as college, may mga gigs din ako as assistant curator like in the GSIS Museum at sa iba't iba pang galleries na I am involved. As an artist kasi may natural kang mata sa pagpili ng mga artist na gusto mong isama. Ano ba yung art style niya? Ano ba yung estilo niya? Ano ba yung gusto niyang sabihin? So, pipiliin mo yun, conforme dun sa tema na nababagay ba sila dito or not. Yun yung mga training. Ang masasabi ko lang, ang pag-curate ay isang mahirap ng trabaho. Kasi I'm also an artist, and then you're dealing with artists. We have different egos, we have different perspectives. But at the end of the day, we're all professionals. We tend to look at each other na parang comrade mo ko. Pinili ko siya, may respeto ako sa kanya. Pumayag siya, mag-agree siya para sumali sa show ko. Yes, may respeto rin siya. This is one of my biggest gigs, Kanlungan Art Exhibit. Of course, it's here in Edsa Shangri-La Hotel. Since 1989, 87, I started that young. Ang hirap bilangin pero to count everything, that's 75 exhibitions and then 7 solo shows. So yun, halo-halo siya. Hindi ko siya binibilang dahil gusto ko lang, dahil parang sa pagdodrawing mo, sa pagpipinta, lahat ninanamnam ko, lahat gusto kong ulit-ulitin kasi doon ako gagaling. Okay? Practice makes us better. Not perfect, walang perfect sa mundo. Kahit yung art hindi perfect, pero it makes us better. Really, really good artists. Yung inspirasyon, maraming pinagbuhugutan yung bawat artist. Sa paligid niya, minsan yung mga personal experiences niya sa buhay. Masalimuot ba yung buhay niya? Maraming problema siya sa pamilya. Pwedeng yung problema niya sa girlfriend niya o kung saan man. Ang nakukuha ko, inspirasyon ko sa mga bagay na nililid ko na tao. Hindi ko kasi nagpipinta ng dahil trip ko lang, dahil masaya lang ako.
gusto ko nararamdaman lahat ng ginagawa ko. May gusto kong sabihin kasi yung style ko, symbolism. Like, itong mga nasa harapan ko, itong dalawang babae na to is about the plight of women. So, I'm a supporter of women and rights. Of course, it might be a very old tale for some, but I am telling with this painting na yung transition ng babae from a housewife, o sabihin natin, sexual object sa tingin ng ibang kalalakihan into an independent and assertive na mga tao. Ito naman, mahilig ako kasi tumulong sa mga sa charity work. Nagdo-donate ako, kung iba tinuturo ako sa level 3. Kung ano lang yung libre ako meron. Pero ang ginagawa ko dyan, nakikita ko yung smile nila genuine. Yun yung napakaganda sa isang painting. Pag naintindihan mo yung subject matter mo, doon ka makakapag-produce ng magandang gawa. Kaya mong i-deliberate yung drawing mo, yung painting mo, kahit anong style pa yan, doon ka magiging mahusay na artist. Kasi kahit yung kulay pwede mong ipaliwanag, kahit yung hagod mo, kaya mong ipaliwanag, bakit ganito, bakit ganito. What can I advise to aspiring artists is they must be dedicated with what they are doing. Everything starts with an interest. That interest becomes a habit. That habit becomes a discipline. And then if there's discipline, there's mastery. After that mastery, there's perfection. To be an artist is a very long struggle. The use of medium is struggle itself. The concept is struggle itself. Paano ka gagawa ng kwento sa yung painting. Just stay focused. Walang gumaling ng hindi nagsumikap. In my long run as an artist, I did stop. Actually, ngayon ako bumabalik-balik sa sine. Kasi like, when I taught in UST, in other colleges, nag-enjoy ako sa pag-share ng knowledge. Kaya lang, I think that's not enough. I need to level up para rin sa mga estudyante ko. Right now, I am stopping most of my teaching to get full-time. I'm a full-time in a sense lagi, but this time around, much more full-time. Bakit? Kasi para yung mga susunod na artists, ma-inspire ako ba? Kasi you have this yearning to elevate your art. First, sa sarili mo, pangalawa sa mga tao nagtitiwala sa iyo. So, my advice is again, galingan lang nila, huwag ka sumuko. Yung art na, para sa lahat yan eh. So, kung susuko ka agad, mahirap na. Talagang maniwala ka na kaya mo. Kahit tingin mo, kung maguhang ka pa lang, tingin mo hindi ka pa marunong talaga magpinta, hindi ka marunong gumawa ng disenyo, ng artist, mag-research ka, magbasa ka. Hindi naman yan, babagsak na lang sa harapan mo na biyaya, tapos instant noodles, yung dating, okay ka na. Hindi ganon. Hindi ka rin si Darna, magsubo ka lang ng bato, okay ka na. Lahat ng nakita mo magaling, maraming sugat yun. Maraming battle scars sa pagtitinta, sa pagbukin. So, that's it. Tiwala sa sarili, and then of course, pray sa taas lagi, diba? Yun lang.